umpisahan na natin ha. Kasi kanina partner, hindi na kinaya. Nang, Umuusok? Oo. Talagang lumabas na partner. Sino? Ang kanilang hinanakit. Ang kanilang galit. Dito daw sa mga mapanirang aligasyon. Oo. Sino naninira? Yung Daw. Yung Senado daw. Sino? Sino sinisiraan, partner? Ang mga kongresista natin. Sila pa? Ang Kongreso. Sinisiraan? Ang Kongreso. Eto nga. The House of Representatives has adopted a resolution defending Speaker Ferdinand Martin Romualdez and the integrity and honor of the chamber amid its so-called intense assault from the Senate. No. Okay, partner. Tingin ko ang pinatutungkulan nila intense assault dito kasi medyo lumalabas talaga yung mga ebidensya. Di ba? Sa Senate hearing. Di ba? Sa Senate hearing kasi, partner, syempre may mga witness sila. Kung sino yung nagpasimuno, kung sino yung nagbibigay ng pera. Doon pa lang, partner, di ba may nabanggit? Isa sa nabanggit. Ang isa sa pinaka kung makinikilala ngayon na representative, si Representative Migs Nograles. Okay. Sinabi, di ba, parang siya yung isang pasimuno doon sa lugar niya, sa distrito niya. Namimigay. Siyempre hindi naman siya personally magbibigay, pero nabanggit yung pangalan niya. So, dahil nga rito sa mga aligasyon, sirang-sira ang ano ngayon. Partner. Ang dignidad kasi ng mga kongresista natin. Alam mo kung ba, unang hearing pa lang, partner. Lumabas kasi na meron siyang, especially Speaker Romualdez, saka si Representative Saldico. Nandun nga sila doon sa picture. Na magkasama sila. Sa groupie. Groupie ba tawag doon? Meron sila na post. Kung ano pala kung magkasama yung dalawa? Hindi kasi ganito sa... bakit binigyan ka agad yun ng partner? Ng meaning? Ito kasi, malaking meaning yun, partner. Kaya nga, di ba, pinapahintungan ni Representative Max Manix. Dalipi na yung hearing. Kasi wala naman daw napatunayan. Pero, first hearing pa lang, partner. Nung tinatanong nga ito, si Pirma Head, si Mr. Noel Oñate, sinabi niya kasi, hindi daw sila nagkakausap ni Speaker Romualdez. Kumbaga, wala namang alam si Speaker Romualdez, di ba? Sa mga isinusulong nila, sa mga nagpapapirma tungkol sa PI. So, categorically, dininay niya yon. Tapos, bigla may pinakita ang Senado na magkasama sila. Ng picture nila magkakasama. Ito pa, di ba sabi niya, saan tong lugar na to? Sabi niya, sino nag-imbita rito? You contacted congressman to get the 3% per district. Sabi ko nga, kung ako din yung nasa kalagayan yung sinusulong to, kukontakin ko rin yung congressman dahil per district ang usapan, di naman per barangay Di ba? Per district ang usapan, di naman per munisipyo papunta dun sa tanong ni Senator Amy, Chairman Amy, sino po yung mga congressman na kinontak po ninyo na umuopo sa inyo, natutulungan kayo na makuha yung 3%? Kaya naman namin naisip na lumapit sa mga congressmen is... Yung mga pangalan na lang po, please. Marami po pa tayong testigo. Nandito na si Congressman Justice Rufus Carpio. Rodriguez, At kinausap namin. Si nagpapasalamat tayo. Congressman Garbin, kinausap ko. Sino ba po? Sino ba po? There are Sina several- Congressman Saldico kasama? At si Speaker Romualdez? Saldi ko, no, I didn't talk to Saldi ko. Ganun po ba? Sigurado po kayo? Kasi marami-rami ang meeting ninyo, mga party, dinner. Sabi nga ninyo, ilang beses kayo. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Saldico sa anumang pagtitipon? Madam Chair, in all the meetings that transpired, none of the presence of Congressman Saldico and Speaker Romualdez was there. They were not there. Ako naman, nilapitan ni Mr. Oñate because he knew for a fact that in the 18th Congress, I was the chair of the Committee on Constitutional Amendments who defended the resolution of both houses number 2
that, pass the restrictive economic provisions of the With due Constitution. respect to Congressman Garbin, we will just recognize the chairperson because they're flashing a very important picture on screen. I received this photo, and I believe it was one of the meetings that you alleged, Mr. Oñate. Can you identify the people in the photograph? Why can't they show the photo? Yeah, we're trying to enlarge the picture to share it with everyone in the room. There we go. I think that's as big as we can get it. People's Initiative for Charter Change, staff meeting, January 8th. Can you tell us who are in the picture, Mr. Oñate, please? Madam Senator. The question is who, sir? But you That said was the you time- never that had was the any time meetings. that I coordinated with the Speaker. You said you never met the speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. Yes, that was the time that I met with the Speaker. Sasabi mo lang na to- hindi naman kayo nagkita. Sabi niyo sina Congressman Garbin lang. Yeah, because it slipped my mind. It slipped my mind, Madam Senator. That was the Okay time lang, that okay I, lang. that, Kung that I sought, nakalimutan that ninyo was the bigla, time that I sought the is help of the Speaker Martin Speaker Romualdez supporting your group? to help Is us he- in the signature campaign. Yes. Okay, so it's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group. Po. He is all out behind the People's Initiative. Is that correct? Yes, we coordinate with the Speaker and the Thank you very Congressman much, and in I'll, getting the give it 3% back per to- congressional district. That's correct, Madam Senator. Thank you very much. It's enshrined in our Constitution and it is the right of the people to So wala make that pong, initiative. Yung po ang sabi sa akin ng mga lawyer. so wala pong batas na nagbabawal sa inyo, lalong-lalo na po kung kayo nagpapatulong dahil sa paniwala ninyo, ito ay isang bagay na kinakailangan ninyong gawin. So lumapit po kayo, paniwala ninyo na wala namang batas na nagbabawal nito at hindi po kayo makukulong. Tama po. Tama po. Salamat po, Madam Chair. Thank you for all the leading questions. Maraming salamat sa ating kongresista. Napakagaling na abogado para kay Mr. Oñate. Madam Opo, Chair. Gusto ko lang balikan yung ating retrato na nandito sa harap natin. Galing po ito sa cellphone ninyo, January 8. Tama po ba, Mr. Oñate? Oo, tama. And that's in fact you in the picture, that's correct? You confirm that it's you. You confirm that this is you in the picture? Yes. And you also confirm that it's Speaker Romualdez in the picture? Yes. And it is Congressman Saldico in the picture? Yes, yeah. Can you read the caption, please? Yung caption sa ilalim po. May nakasulat, Yes, di ba? that's true. People's That's correct. Initiative. Oo. Tama po ba? Tama po. At maliban sa pagkain, klaro na may mga dokumento sa table. Meeting po to, hindi lang party. Anong pinag-usapan? Meeting po yan kung paano kami makikipag-coordinate sa mga congressmen. Saan lugar to? Saan ginanap itong parting to? Para lang malaman namin. Sa ano po yan? Sa townhouse sa Forbes, sa Forbes Park. Kanino Malapit sa- nga? Kaninong lugar? Ipaliwanag. Wala namang masama magtipon-tipon sa bahay ng Miss Kishino. Sabi ni Senator Amy. Oo. Siguro kabisado niya kung saan lugar yun, partner. Mhm. Biglang ang sabi, siya daw nangumbida. Si Noel Oñate. Okay, kung ikaw nangumbida, kaninong bahay ito? Wala na siyang magawa kasi hindi niya madidinay. Bahay ni Speaker Romualdez. Ano ho yan? Dalawang townhouse. Hindi, kanino na, po? Na, na, Kaninong lugar? pinagdikit. Inyo? Bahay mo? Bahay mo po? It's a meeting Attorney place. Abisado, please. It's our meeting place. No, pero sino may-ari? Sino ang... Sino may-ari ng bahay? Si Speaker Romualdez po. Bahay ni Speaker Romualdez. Yes. Ganon. So, ang naging Diyan po, host doon at po kami nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po Ako po ba? ang nagkumbida. Dapat Paano po ka magkukumbida? Hindi mo bahay. Oo nga. Bira naman. Oo nga po, dapat po yan sa bahay ko. Dahil meron ho akong party house sa Dasma, walang tao doon. Pero hindi ba maliwanag na kung bahay ni Speaker... Ang sabi ng staff, doon na lang gawin sa bahay ni Speaker. Dalawang bahay ni Speaker Isa sa Okay. McKinley at isa... Hindi ba at isa sa- maliwanag? Ha? Hindi ba maliwanag kung bahay ni Speaker siya nagpatawag ng meeting, di talagang Ako po ang nakikialam nag- si ako po Speaker ang sa People's ako po ang Initiative? nag-initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. But ako po ang nag-initiate. Ay, Dapat po ganon. sa bahay ko, pero sinabihan ako doon na lang pumunta. Sino nagdala ng papeles? Kasi bahay niya. Ikaw Ang- nagdala ng ang papel? Mga lawyer po. Yung mga lawyer. po, dala-dala So, nila yung bahagi mga ka talaga papeles. ng Project PI.
Yung Project PI na tinetext sa mga kongresista, pati ako nga na-text kasi luma na yung number ko eh. Bahagi kayo ng Project PI? Yeah. Kasi I sought the help of the speaker. Inamin ko Yeah, naman po. you've said that natulungan before. kami Oo. dito sa signature gathering. Kasi hindi niya madideny. Bahay ni Speaker Romualdez. Kung saan sila nagkaroon ng meeting. Paano niya madideny ngayon na walang kinalaman? Oh. Si Speaker. Tapos biglang sinabi niya, ay, na-slip lang po sa mind ko. Oo. Magkasama pala kami. Kailan yun nangyari? Before, January 3 yata, partner. Basta This something, year. Ito Itong lang, taon January lang. Oo. So, hindi niya madeny. Oo. Kaya siguro sinasabi ngayon na malaki yung paninira. Intense assault. Oo. Ang ginagawa ng Senado. Kasi nagpapatuloy sila na mag-hearing. Yung investigasyon. Oo. Oo. Samantalang sabi nila, equal body sila. Tapos iniimbestigahan nyo kami. Oo. Yun yung nangyari. Oo. Kaya intense assault na Oo. natin. So eto nga yung resolution, partner. Nagpasa sila nga ng resolution. Ito yung 1562 was adopted via Viva Voce or voice voting during a plenary session kanina nangyari. Now, the office of the Majority Leader, Manuel Jose Dalipe, said 286 lawmakers have signed the resolution. According to HR number 1562. Majority Leader, please. Mr. Speaker, I move to consider House Resolution number 1562 and direct the Secretary General to read the title of the resolution. Thank you, Majority Leader. Is there any objection? The Chair hears none. The Secretary General is directed to read the title of House Resolution number 1562. Secretary General. House Resolution number 1562. Resolution expressing unwavering solidarity and support to the leadership of the Honorable Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez, and upholding the integrity and honor of the House of Representatives in the face of intense assault from the Senate in violation of the principle of interparliamentary courtesy and undue interference in the performance of its legislative and constituent functions. Diba, yung partner, while taking criticisms is part and parcel of a healthy and working democracy, the House takes exception. Kumbaga, kung may maninira sa amin, dapat hindi kayong mga senador. Hindi sa Senado. Diba? Kasi nawawalan kami ng independence, parang ang gusto nyo mangyari. Kung ano yung, parang ganito dahil na, okay manira, okay kami masiraan. Pero kung magagaling sa inyo, parang nyo kaming kinakartel ng aming independence. Dahil equal body tayo Oo. Diba? Pantay tayo. Tapos nag-hearing kayo dyan, tapos ang pag-hearing nyo dyan, kami yung nasisiraan. Ganun yung sinisintimiento. Yung ano nila, yung kanilang nakikita ngayon sa ginagawa ng Senado dito nga sa hearing. Kaugnay sa usapin ng PI. Lalo tigit doon sa allegation na binabayaran. Partner. Teka lang, partner, di ba? Sabi nga natin, sinisiraan sila. Partner, wala naman magkakalakas ng loob na gawin ito kundi asinado lang talaga. Kahit halimbawa tayo, di ba, partner? Kung ikaw, mag-reporter ka, kukuha ka, hindi mo makukuha ito. Ito mga facts na to, kundi dataan talaga sa isang mas malaki ring institusyon tulad ng Senado. Kasi syempre, kaya nila mag-imbite ng mga witnesses. They can prove truth. Diba? Out of the resource persons na iimbitahin nila. So, walang makakagawa niyang partner. Unang-una, hindi yan gagawin sa House kasi sila involved. No. O talagang Senado lang. Kasi, bakit partner? Ito kasi partner, nangyayari is talagang masisira ang Senado. Mawawala nga, hindi lang masisira, mawawala sila pag natuloy-tuloy yung PI. O, sino ba ang nanguna na magbastusan? Yan naman yung Senado na una Kasi, diba? sabi nga natin dito sa programa nung una, yung nag-uumpisa palang partner, di ba? Itong usapin ng PI. Bakit tahimik ang Senado? Oo, di ba? Sabi nga natin, wala tayong naririnig ni kahit isang statement mula sa mga senador natin. Lalo't higit
sa mismong liderato ng Senado na si Senate President Mig Zubiri, na yung iba ay talagang nag-iingay na dahil meron nga silang naaamoy, di ba, na iba. Di ba yung Oo, Senado? Bakit oo. ganun ang tahimik nila? At posible maapektuhan, partner, di ba? Ang mismong partner. Yung Senado mismo, kasi institusyon, ang Senado. mabubuwag kayo dyan. Oo. Di ba? Oo. So, di ba, doon palang partner. Saka hindi, nag-reach out naman ng Senado. Oo. By making this resolution, yung binanggit ni ni Senate President. Oo, Senate Diba, President Mix. nag-usap sila, gumawa sila ng willing kami. Oo. Diba, Kanilang version din. Oo, i-open natin yung konstitusyon, basta provided, Oo. economic provisions lang pag-uusapan natin. Oo. Okay na, may resolution sila. Anong ginawa nung House? Oo. Dumiretso pa rin sila sa pagpapapirma. Diba? Well, Para bang walang nagdi... Ever since naman, diba, divided yung Senate in terms of chacha. And parang kayo mismo nagsabi dati, sir, na pag pinush yan, hindi talaga yan mananalo dito sa Senate. But since kayo mismo, sir, yung may reso na, did you get the support of the 14 senators para pumasa po yung economic provisions chacha? We got the support of all the senators that were there, except, of course, for the minority. The minority is non-committal. They have to see the amendments first. They want to participate in discussions and the debates. I'm talking about Senator Risa. She was the one who said na hindi, wala po na siyang may dadagdag. Although she was happy that the discussions will be moving away from the plan of the PI na itapon kami. Happy po silang lahat na ang sinabi ng Pangulo na dapat dito na tayo sa ganitong klaseng proseso. Hindi po yung sa gusto ng People's Initiative na yan, na EDSA Puera, na gusto nilang ikapon ang Senado at magkakaroon po ng mga posibleng amendments na hindi po natin makokontrol bilang Senado. Because you have to remember that the gist of this proposal ay pagdating po ng isang constituent assembly, which can be called by either one, hindi joint. Either one can call for this. Ay 3/4 vote lamang ang kailangan. So I did a simple computation. Kung 300 congressman yun at 24 senators, that's 324. Technically, 3/4 vote is only 243. So maski na po mag-walk out po tayo, maski na po absent kami, they can amend the Constitution, and we can no longer protect the people's interest in the system of checks and balances that we are, which is enshrined by the Constitution through a bicameral form of government. So, 16, but you really only have 13 for now. no, we need a total of 18 votes when it comes to amending, kasi 2/3 ang 16, 3/4 is 18. Well, ang binabanggit niya palagi, dyan lang naman siya gustong mag-amend dahil sa economic provision. According to him, officially in front of me. I don't want to put any words in the Speaker's mouth. I would rather that you ask the Speaker himself on his position on this matter. May resolution sila. Anong ginawa nung House? Dumiretso pa rin sila sa pagpapapirma. Diba? Well, Para bang walang nadinig. Because itong resolution ay magsisilbing partner kumbaga parang security na hindi gagalaw yung iba pang mga provision dyan, kung hindi, doon lang tututok sa economic provisions. So, sabi pa rito, partner, sa HR number 1562, the confrontational tactics used by the Senate are detrimental to the spirit of cooperative governance and the public's confidence in parliamentary processes. In the face of these unfounded indictments, the Speaker has taken the cudgel in shepherding the members in steadfastly defending the integrity and honor of the House of Representatives by strictly discerning and observing mutual differences to a co-equal legislative body. Ay, nako, parte. Okay, tingnan natin ito Sige. The confrontational tactics, confrontation used by the Senate. Buti nga ito harap-harapan. Confrontational tactics, partner. Yung House lumalabas, patago. Tapos deny to death nila. Walang kinalaman si Speaker, walang kinalaman. Samantalang nag-uumapaw yung ibang ebidensya na ang House may alam. Di ba sabi pa nga, partner, kung ikaw, partner, ito pa, doon sa hearing kasi, napaamin si Mr. Noel Onyate na hiningi niya talaga yung tulong ng mga congressman. Ng mga congressman. Para, partner, di ba, malaman nga niya kung saan at ilan ang, parang kung saan dapat pumunta
do sa mga papipirmahan, partner. Bakit? 'Di ba? Ikaw, kumbaga people's initiative, dapat meron ka na. Ikaw ang magsarili kung anong tactic gagamitin mo. Ba't hihingin mo ang tulong ng miyembro ng Kamara, partner? So lumalabas, may alam sila, kaya nga partner, 'di ba? Sa bawat pirma, partner, kung ilang porsyento na nakakapirma, kabisado ni Representative Salceda. Yung ba yung walang alam? Yung ba yung walang, di namin alam yan. Di ba? Parang, bahala sila dyan. Tuloy-tuloy lang. Tapos, biglang magsasabi pa si Representative Salceda, nahihintay nilang maayos ng COMELEC ang IRR. At saka nila itutuloy. Ano ba? Talaga bang wala kayong alam at wala kayong interest dito? Ba't kayo yung ang tapang-tapang yung magsasalita ng ganyan? Kaya ang sabi ni Senior Deputy Speaker, that we encounter diverse opinions and perspectives. These are vital to our parliamentary process and healthy sign of a vibrant democracy. However, recent events have cast a dark shadow over the decorum and mutual respect that should define the relationship between our co-equal legislative bodies. The unfounded allegations hardened by some members of the Senate on the issues surrounding the People's Initiative are direct violation of interparliamentary courtesy. Partner. Gustong-gusto ko ito sinabi nila. Ano daw? Alleged violation of interparliamentary courtesy. Nako. Partner. Sila balak nila buwagin ng Senado. Yung ba? May interparliamentary courtesy ba kayong pinapakita? Ito nga, partner, sabi nga natin, ba't ganito sila magsalita? Samantala ito, sasalpok sa mukha talaga nila to . Imagine mo, sabi nga natin, nagkausap na si Pangulo, si Senate President, si House Speaker, nagkaroon ng resolution, nagkausap sila na economic provisions, diba? Pero itinuloy, nangangalap ng pirma. Binaliwala nila yung resolution ng Senado. Sino ngayon ang nagva-violate ng interparliamentary courtesy? Diba? Sino ang nanguna? Tapos ngayon na nabubuking kayo, or hindi, ayoko sabing nabuking. Ngayong medyo lumilitaw ang katotohanan kung ano ang maaari ninyong papel sa pagpapapirma. Diba? Saka kayo aalma na ganito na parang kayo yung kawawa. Talaga ba kayo yung kawawa dahil may intense assault mula sa Senado? Kayo ba dapat ang kaawaan ng mamamayang Pilipino? Samantalang yung iba na pumirma, naloko na, partner. Hindi man lang in-explain kung ano yung pinipirmahan at sinabi pa na, ayuda. Sino ba ang nagva-violate ng karapatan nino? Dark shadow talaga. Recent events have cast a dark shadow. Ito na naman tayo, partner. Sino ba ang nag-create ng dark shadow? Diba? Doon pa lang sa, sabi over the decorum and mutual respect. Diba? Unang-una siya, syempre ito patungkol doon sa co-equal legislative body nila, yung Senado. Pero partner, sino ang una nag-cast ng shadow doon sa mutual, sa respeto, sa pagrespeto doon sa mga mamamayang Pilipino na hindi man lang alam kung ano yung pinirmahan nila. Unang-una, itong mga nagbigay ng mga pahiwatig na to, nadinig ba nila at napanood ba nila yung hearing sa Senado? Diba? Yung mga pag-utal-utal, yung hindi malaman ang sasagot nung isang resource person dun para pagtakpan kung sino ang nasa likod nito. Nakita ba nila yun? Diba? Dapat nanonood sila kasi baka ito sabi-sabi lang, tapos kampihan na sila, di nila napapakita kung nadidinig kung sino ba talaga yung may mali. Ito pang isa. Sabi to, ito magandang pumentuhan to. Si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers. Nationalista Party. Diba? Sabi niya, ang House daw only wanted to ease economic restrictions in the country by amending the 1987 Constitution. Teka lang po, Representative Barbers. Nakita mo ba kung ano yung pinapipirmahan? Economic provision ba? Yung nakasaad doon? Just tell me. Diba?
Tungkol ba yon sa economic restriction, to ease the economic restrictions? Hindi, di ba? Ang nakalagay doon na pipirmahan tungkol sa botohan, conjointly or separately, yung 3/4 para sa pag-amyenda ng konstitusyon. Bakit hindi nyo nilagay mismo? Tandaan natin, partner, ang People's Initiative ay para sa amendments lang. Hindi pwede para sa revisions. Yung nilagay nyo, revision yon. Kasi may tatanggalan kayong power. Diba? May tatanggalan kayo na maaaring matanggal pa mismo. At it questions, it relates to checks and balances, system of checks and balances. So nakita nyo ba yun, Representative Barbers? Baka hindi. Kasi kung di mo nakita yon, mali ka dito. Kaya sabi niya, the House only wanted to ease economic restrictions in the country. Ba't hindi nyo na dinerecho doon sa pipirmahan ng tao? Bakit pinaikot-ikot nyo pa? Nang kamukat-mukat mo, partner, pag pumasa to, hanggang sa plebisito at nakapasa, hindi na makakaboto na maayos ang Senado. Hindi nga alam ng tao kung ano yung pinirmahan nila. Diba? Kasi gulong-gulong nga ang tao kung para ba yun sa PI o para sa ayuda. Oo, isa pa yan. Diba? Bansa. Doon sa mga nag-iikot sana din para pumirma, well, naka-stay doon, partner, para sa kung saan yung mga provisions na babaguhin. Actually, isa lang. Oo. Isa lang. Isa lang. Isa lang yung nandoon. Or doon bago umikot yung papel. Nag-seminar. Oo. Nagsagawa sana sila, partner, ng information drive sa tao. Diba? Para yung pinaka nasa liblib na lugar, naintindihan. Parte sila ng Pilipinas. At sakop pa rin sa kanila ang saligang batas, partner. Di ba? Di nga nakarating sa atin eh. Oo. Miyembro naman tayong CND, partner. Kaya nga, partner. O di ba may balita nga, partner? Iba na may meke pa daw. Kasi tanong ko nga, kaya bang i-evaluate? Tandaan mo, partner, ang pirma, ini-evaluate pa yan sa NBI, handwriting experts. Kaya ba talaga ng COMELEC i-check kung itong pirma nito ay pirma ng botante? Nako, ito ulitin natin. I-challenge natin to si Challenge natin to si Representative Ace Barbers. Ba? Ace pa naman. Ibig sabihin Ace, di ba? Parang number 1. Okay? Pakinggan nyo kung ano ang komento ni dating Chief Justice Davide. Kung saan may mali. Kung kailangan bang buksan ang konstitusyon, kailangan i-amend or i-revise. Makinig kayo, especially you, Representative Ace Barbers, dahil pinagsisiksikan mo dito na economic provisions lang ang gusto nyong ayusin. Tandaan natin, hindi yan ang pinapipirmahan ng nagsususog nitong PI. Basahin nyo muna una, challenge kita, basahin mo nilalaman. Para malaman mong hindi economic provisions yung pinapipirmahan. Pangalawa, pakinggan mo kung kinakailangan buksan pa talaga ang konstitusyon. Dahil ayon, partner, kay Chief Justice Davide, walang problema sa konstitusyon. Diba? Ano nga, dance with death pa nga sabi niya? Pag inopen niya, sige partner. Sabi nga ni retired Supreme Court Justice Hilario Davide, the 1987 Constitution is only pro-human rights, pro-social justice, and pro-people charter in the world. Ito kanina sa Senate Subcommittee Deliberation on the resolution of both houses number 6 to amend the economic provisions of the country principle law. Sabi ni Davide, because actually this is now the time that I could say it. It is the only constitution in the country and even in the whole world that is pro-life, pro-Filipino, pro-people, pro-poor, pro-social justice, pro-human rights, pro-family, pro-marriage, pro-environment, and I will add now, pro-youth, pro-women, said Davide, a member of the 1987. Sabi pa nga niya, according to Davide, RBH will just make basic education deemed the most crucial to the development of young Filipinos vulnerable to foreign control and dominance. He also cautioned that it would be extremely dangerous to just let Congress decide on the extent of Filipino ownership requirement in public utilities and advertising businesses.
that they will not be far when public utilities and advertising industries will be under control or even under the full ownership of aliens. Sabi pa niya, I will not hesitate to say again that amendments or revision to the Constitution at this time would be a lethal experiment. He also said, further comparing the latest attempt to amend the 1987 Constitution with the dance to grave or to hell. Oh, di ba? As changing the charter would be a crucial punishment for a God-loving, patriotic, and nationalistic people. Kaya nila parang kaya nila ginawa ito, Oo. itong mga restrictions na to, it's for the Filipino people. Kaya may restriction para hindi maabuso. Walang problema daw sa Constitution natin. Anong problema? Ang sabi niya, Oo. poor governance. Tao ang problema, partner. Hindi konstitusyon. Kasi hindi ni-implement yung tama. Oh, partner. Okay. Sabihin natin sa konstitusyon, ba't naghihirap? Yung pagkuha nyo ba at pagdagdag-dagdag nyo ng pera, pondo, matapos kayo magkaroon ng mga hearing partner para sa budget hearing. Tapos biglang pagpasok ng BICAM, magdadagdag kayo ng billions of pesos na hindi pa nakaprogram. Yan ba ang tinuturo ng konstitusyon? Diba? Hindi naman, partner. So, ba't nyo ginagawa? So, ba't naghihirap ang Pilipino? Atong kahirapan ba ng Pilipino, partner, kagagawan ba ng konstitusyon? Hindi to gagawa ng konstitusyon, kagagawa ninyo yan. Diba? Paano yan, partner? Imagine mo, ito lang. Sabihin na natin. Nung pandemic, daming issue about corruption. Problema ba yan ng konstitusyon? Diba kayo ang may issue about corruption, kaya hindi konstitusyon ang problema, kayo na nagpapalakad. Tapos sasabihin nyo na tayo yung naiiba sa ibang bansa kasi yung ibang bansa tumatanggap ng parang walang masyado economic restrictions. Hindi ko kasi makuha, partner. Ano ang gusto nyong tanggalin? Anong gusto nyong baguhin? Magkaroon ang mga foreign nationals ng lupa dito sa Pilipinas? Sino ba tinatarget nyo? Sino ba yung foreign nationals na gusto bumili ng properties dito? Di ba? Kasi kung ganun, partner, meron na kayo na foresee kung sino eh. Anong bansa ba? Di ba? Meron ba kayong bansang gustong paboran? Di ba? Unang-una, partner, pagka lumakad ka diyan sa tabi-tabi, ang dami-daming mga bata na namamalimos. Ba? Yung mga magulang wala diyan. Di ba? Tapos ito ba kasalanan ng konstitusyon to? Gagawin niyo ba para maibsan ang kahirapan ng mga batang to na naglalaboy-laboy sa kalsada? Konstitusyon ba? Economic provisions ba ang dapat mabago para hindi na sila gumalagala dyan? Yung hina ng internet, partner. Yung hina ng internet. Kasalanan ba ng konstitusyon niyan? Gusto niyo ba pumasok dito ang foreign nationals para sila ang magpataguyod ng ganitong services? Diba? Ang daming pwedeng gawin, partner, na hindi mo kailangan papasukin talaga yung foreign nationals dito permanently. To the point na ang mga taong bayan naman ang mawawalan ng karapatan para sa sarili nilang lupa. Diba? Sabi nga nila, partner, ngayon pa lang, nagkaroon ng study na hindi kaya ng ordinaryong Pinoy makabili ng house and lot na worth 2 million, partner. Hindi kaya sa sweldo? Yung sweldo ba na maliit? Sino ba may problema? Constitution ba to? Diba? Sinasabi nga rito, partner, ulitin ko, yung binabanggit nga ni retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide. Ang ating 1987 Constitution, ito mga kasama, it is the only constitution in our country and even in the whole world that is pro-life, pro-Filipino, pro-people, pro-poor,
pro-social justice, pro-human rights, pro-family, pro-marriage, pro-environment, and I will add, pro-youth and pro-women. Ngayon, babaguhin mo yung probisyon ng konstitusyon para bibigyan mo ngayon ng karapatan ang mga dayuhan. Diba? Kaya ginawa Ang nga concern nila, yung mga dayuhan, hindi yung mga investors dito sa Pilipinas. ang konstitusyon ay ginawa yan para sa mga Pilipino. Lahat ng mga partner pwedeng ibigay karapatan, di ba? Para sa mga Pilipino, inilagay na dyan sa konstitusyon. Di ba? Ngayon babaguhin mo at bibigyan mo nga ng karapatan ang mga dayuhan. Saka partner, tama ka. Hanggang bukas. Ako mga nagpaalam. suki. Sige, Ako pala si partner. Atty. Claire Castro nagpapaalam na magtulugan ang inyong karapatan. Samahan natin ulit bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan.